chicken asado for today's video. So, nasubukan nyo na ba yung ganitong luto sa manok? Naku, kung hindi pa ay subukan nyo rin itong chicken asado dahil talaga namang sarsa pa lang talaga namang ulam na. So, kung hindi mo pa nga nasusubukan yung ganitong recipe, tara, samahan nyo na ako magluto ng chicken asado. Dahil nga chicken asado yung ating lulutuin ngayong araw, ito po yung ating main ingredient, ito pong manok. Bali gumamit po ako dito ng 3 leg quarter ng chicken at pinahati ko po sa tigta 3 hiwa. Ang una ay ibinabad ko muna ito sa toyo, suka, bawang at paminta. Bali yung ating pong kompletong sangkap ay makikita nyo na lamang po ulit sa ating comment section. So ayan, atin po muna yung hahayaang mababad. At sa isang kawali, after ko nga po mababad yung ating manok, ay uunahin ko munang ibahagyang iprito itong ating patatas. Mas maganda po kasi talaga kapag ganitong mga recipe, bahagyang ipiniprito yung mga gulay na isasahog. Bukod po sa para hindi kaagad mapanis yung ating ulam, hindi rin po ito basta-basta nadudurog kapag ihahalo no po natin ito sa karne. So ayan, akin na rin po itong bahagyang ipinrito yung aking bell pepper. So after po nating bahagyang maprito yung ating patatas at bell pepper, ay ito naman pong ating binabad na manok. Ang ating ipiprito, hindi po kailangan palutungin yan. Ang mahalaga po bahagya lamang mapapula yung magkabilang side ng ating chicken. Mas lumalabas po kasi yung lasa ng manok kapag bahagya po muna nating ipiprito, at isa pa, nakakabawas din po ng lansa yung ganito pong pagpiprito sa manok bago po natin lagyan ng mga ricado. At ayan na nga po, kapag napapula nyo na po ng bahagya yung magkabilang side ng manok, ay pwede nyo na po yung hanguin at set aside po muna natin. At sa kapareho pong kawali na binawasan ko lang po ng mantika, ay dito na rin po ako nagisa ng sibuyas. Gisa-gisahin po lamang, hindi na po ako naglagay dyan ng bawang kasi doon naman po sa pinagbabada ng manok naglagay na po ako ng bawang. At mas maganda rin po dito na gagamit kayo ng hinog na kamatis. At mas maganda rin po na talagang lulutuin yung maigi yung kamatis hanggang sa ganito na pong madurog na siya. At naglagay po ako dito na 150 grams na tomato paste. So ayan, halu-haluin po lamang. At syempre yung pong ating pinagbabaran kanina ng manok ay ilalagay din po natin para naman po may lasa na itong ating pong pinakang sarsa. Pero kung kailangan po nating mag-adjust, mamaya na lamang po kapag paluto na yung ating chicken asado. So ay nag-add din po ako dyan ng 1 cup na water para naman po mas lalong sure na maluto po mabuti yung ating chicken. At naglagay rin po ako nitong isang chicken cube. So halu-haluin, at kapag natunaw nyo na yung chicken cube, ay pwede nyo na po ilagay dito yung ating bahagyang pinritong manok. At kapag po nailagay nyo na dito yung ating chicken, ay halu-haluin lamang po ng bahagya at hayaan po itong makakulo sa loob ng 20 minutes sa katamtamang lakas lamang po ng apoy. So after po nating mahalu-halo, ay atin po itong tatakpan para mas mabilis po lumambot or maluto yung ating chicken. At after 20 minutes po, ay ayan po yung itsura niya. So ayan, dito po natin malalaman kung sapat na ba yung mga pampalasa na inilagay natin kanina. Kaya naman ito po ay ating titikman. At nakulangan pa nga po ako sa asin, kaya nag-add pa po ako dyan ng asin, paminta, at saka ito pong 1 kutsara ng asukal. Bale, depende na po sa inyo kung gaano pa po kadami yung ilalagay nyong asin or asukal. Depende na po yun sa inyong panlasa. At kung umabot ka nga po hanggang dito po sa part ng ating video, ay nako, sigurado ako nagustuhan nyo yung ating recipe ngayong araw. Kaya naman, wag nyo na pong kalimutang pakipusuan yung recipe na ito, and syempre mag-comment na rin po kayo kung gusto nyo rin ba yung ganitong recipe sa manok. Salamat po, at ayan na nga po, inilagay ko na rin po dito yung ating mga bahagyang ipinrito kaninang gulay. So after po nito ay akin pa po itong tatakpan at hahayaan ko pa po yan sa katamtaman pong lakas ng apoy para naman po mas lalong lumapot yung ating sarsa at syempre lumabas yung ganitong itsura, yung tipong nagmamantika na. Nakatulad po nito, o diba, kitang-kita nyo naman na sarsa pa lang solve ka na. Pwedeng-pwede nyo na talaga yung iulam sa kanin kahit wala ng manok. So ayan, after po niyan ay pwede nyo na po yung hanguin. At syempre, make sure lamang po na meron na kayong kanin. Dahil kapag ganitong ulam, naku, hindi na po yan pinaghihintay. At kung natakam ka nga po sa recipe natin ngayong araw, subukan nyo na rin ito. So sana nagustuhan nyo yung aking recipe ngayong araw na chicken asado. Thank you for watching. Serve and enjoy!